Sherwin Meneses and Gemma Galanza, the Green Light Pool Smashers, who won in straight sets against the Suscoffy Thunderbells. Coach, congratulations on this win. Can you talk about lang din kung paano naka-recover yung Green Light after the back-to-back losses and now sweep against Suscoffy heading into the bronze medal match? Number one is move on. Ready kami sa game na to, and especially sa Sunday na makakontribute to the Green Light. 2 losses naman talaga. So, good luck. Kung ginawa natin, mag-upuan kami, naglaro kami ng maganda ngayon. Then sa Sunday, final na game natin is invitational. Hopefully, nakatulong yung panalo natin. Thank you, Coach. And best player of the game, Gemma, with 18 points, 11 excellent digs, and 13 excellent receptions. Dito sa Invitational, nakarami ka rin ng triple-double games for Green Light. Siguro gano'n lang din kasarap yung feeling na ito namuha mo yung win against Sus heading into the bronze match. Siguro, syempre masaya, and dagdag momentum lang din bago kami makapaglaro ulit sa bronze. So, I think hindi practice din kumbaga sa atin to. And yun nga, sabi nga ni Coach, kailangan na lang namin talaga mag-focus sa 2 games na natalo kami. So, at yun, i-enjoy na lang namin itong last game before set. Thank you. For some other questions. For Coach, may matutukoy po ba kayong area siguro na nagkulang, or area ng laro ng Green Light na medyo nagkulang or kinapos nitong invitational na kahit pa paano medyo hindi naayos din kanina? Wala naman. Siguro yung mga losses namin talaga binigay ng team yung 10% nila. Yun naman yung pinakamalaki. Ibigay nila yung 100% nila sa mga games. So kung ano yung resulta, hindi naman sisisi kung matalo ka. So wala naman kaming hinahanap ng specific na nagkulang. May mga lapses, pero siguro sa nagkulang sa resulta, hindi naman ganun ka masakit kasi nandun pa rin naman. So, Green Light naman, lagi naman ang mindset na babawi, maging competitive rin sa design para makabawi. So, good luck. And for Gemma, parang how do you stay upbeat lang pa rin and positive, optimistic kumbaga kahit nga may mga, or medyo dumadalas din yung mga losses sa conference mo na. Para how do you stay upbeat lang or positive pa rin? Saan ka humuhulot ng lakas or motivation pa rin this tournament? Siyempre sa mga teammates ko sa coaches na hindi naman sila nagsasawa na bigyan kami ng tiwala sa sarili namin. Yung pagkakatalo namin sa mga games namin, ganun talaga eh. I mean, yun nga, yung ibang teams na nag-effort talaga sila 110% din. And yung mga ganong klase laro kasi, hindi mo din talaga alam kung sino yung mananalo. So yun nga din, kami lang naman, alam naman din namin sa sarili namin na ginawa namin yung best namin, kaso nga, hindi lang kami umabot sa dulo. So, hindi naman para damdamin namin kasi may medal pa siya mag-win pwede dito. Gemma, banking dapat mandala ng answer. Kumusta ba yung moral ng team? Mataas ba? Mga bababa? And paano kayo nakapasa? I think sa 8 years ko sa team, pag natatalo naman, hindi ko naman na-feel or hindi naman na-feel na bumababa yung moral namin. Parang mas nag-iisip kami kung ano yung kailangan namin ayusin, kung bakit nangyayari ko. And yun nga, continue na kami sa training namin kasi yun lang naman yung kailangan namin gawin after ng losses. And yung, siguro sa haba na ng pinagdaanan ng Green Light, yung sa tuloy-tuloy na game tapos magkasunod na talo, parang nasasanay kami na kailangan namin mag-move on sa mga ganong klaseng game. So I think malaking bagay yung experience namin for 8 years na wala, kailangan na lang natin bumawi next game. Gemma, Green Light will go for yung 19th straight podium finish sa Sunday against Chelsea. Siguro, parang kumbaga ano lang yung mindset niya na kumbaga lahat ng bagong lahat, one of frustrations and whatnot, ilalabas niya na lang para makuha yung bronze medal sa Sunday.
Yes, of course. Bigay talaga namin lahat. I mean, walang magrereklamo kung kahit anong iset sa amin, kahit anong bola tumating sa amin. As in, bigay namin yung 100% naming effort. And i-enjoy talaga namin. I think yun yung medyo nawala, yung saya namin sa loob ng court na parang pag nagkakamali kami, parang sobrang bumibigat sa dibdib namin. So ngayon, I think ito na yung time na ma-feel namin ulit yung love namin sa paglalaro ng volleyball and yung kung gano'n ka-importante din yung bawat isa sa amin. And then Coach niya, given yung hirap din na dinaanan ng Creamline throughout netong invitational, will the bronze feel like also a big victory na rin for the team na ma-extend nga rin yung podium finishes niya? Siguro hindi ganun kadali, pero ito try namin na mag-podium ulit this invitational. So, balik na kami sa 22 past then Sunday's game. I think talagang magiging maganda yung laban. Kasi syempre yung Cherry, hindi na naman niya magpapatalo basta-basta. So, bigyan lang namin yung best ng team para makapodium ulit. Pagkatrabawan namin. You said that you're excited to face in China. So, can you discuss lang yung face-up niyo sa Robles tsaka Aragala siguro sa atin? Anong feeling? Siyempre na-excite ko naman na yung may mga magagaling kong makakalaban ko. So, I think itong laro naman, volleyball, team effort. So, hindi naman kami mananalo kung ako lang, dalawa lang. So, I think importante lahat kami makakalaro ng maganda sa akin. Thank you, Coach. Thank you, Dad.